I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin na po natin ang mga lugar na patuloy na makakaranas ng masamang panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Rhea, patuloy ngang kumikilos patungong Taiwan itong tropical storm o typhoon na si Hener. Dahil dito, itinaas na sa public storm warning signal number 3 ang Batanes Group of Islands. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng masungit na lagay ng panahon ngayong araw na ito at malakas na hangin. Ito ay mula 101 hanggang 185 kilometers per hour. Nakataas naman ang signal number 2 sa Cagayan, kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Ang mga lugar na ito ay magkakaroon din ng masungit na lagay ng panahon at malakas na hangin mula 61 hanggang 100 kilometers per hour. Signal number 1 pa rin naman sa Isabela, Kalinga at Apayao. At itong mga lugar na ito ay magkakaroon ng maulang panahon at hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour ngayong mga oras na ito. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyong Hener sa layong 180 kilometers east-northeast of Basco, Batanes. At taglay pa rin ito ang lakas ng hangin ng 120 kilometers per hour near the center at bugsong aabot naman sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 7 kilometers per hour. Base sa datos na nakalap ng Weather Central, inaasahang tatahakin ng bagyong Hener itong ang Northeast Taiwan. At dahil mabagal yung kanyang pagkilos, maaaring ito ay lumabas ng Philippine Area of Responsibility umaga ng Huwebes o kaya naman ay gabi bago ito tumama dito sa Taiwan at pagkatapos tuloy-tuloy ito dito sa may Southeast China. Samantala, unti-unti namang humuhupa ang malakas na hangin sa ibang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may Southern Luzon hanggang dyan sa Visayas dahil sa unti-unting paglayo nitong bagyong si Hener. At sa atin namang rainfall forecast, medyo humina rin yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Mindanao at sa ibang bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas. Pero yung pong mga kulay dilaw at kulay pula na nakikita niyong lumalabas, lalo na dito sa may Northern Luzon, ibig sabihin po niyan ay patuloy pa rin yung mga malakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Western Luzon kasama ang Metro Manila. At para naman po doon sa mga kababayan nating mangingisda o magbabiyahe sa karagatan, iwasan niyo muna pong pumalaot sa lalo na dito sa may Eastern Seaboard ng Luzon hanggang dyan sa may Western Seaboard, yung mga kulay dilaw po na yan, hanggang dito sa may Eastern Seaboard ng Visayas, hanggang dyan sa Mindanao, sanhi po ng maalong karagatan. At sa mga may pasok sa trabaho at eskwela ngayong araw dito sa Metro Manila, huwag po ninyong kalilimutang baunin ng inyong mga payong dahil asahan pa rin natin ang mga mahinang pag-ulan dyan sa umaga, gayon din pagdating ng hapon, pero pagdating po ng gabi, patuloy yung mataas na posibilidad ng pag-ulan. At narito naman ang magiging lagay ng panahon sa iba pang bahagi ng Luzon. Tuloy-tuloy po yung pag-ulan yan, sanhi ng malakas na hanging habagat, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. At sa Visayas, meron din po mga pag-ulan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi, pero sa ibang bahagi po, lalo na dito sa may southern part, asahan natin yung unti-unting pagganda ng panahon hanggang Mindanao yan dahil sa wala na po yung epekto ng bagyong Hener dito sa Mindanao. Kaya po patuloy na pinag-iingat natin yung ating mga kababayan dyan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, ilang lugar po sa Luzon ang medyo binaha pero wala namang storm signal. Meron bang paraan para malaman naman natin kung kailan tayo maghahanda kahit habagat lang yung bumabayo sa atin? Yes, Rhea. Yung kung mapapansin nyo, halos yung northeastern Luzon lamang ang merong babala ng bagyo. Pero karamihan ng mga lugar katulad ng Bataan, katulad dito sa Metro Manila, diyan sa may Pampanga, nakaranas siya ng mga pagbaha ng malalakas sa pagulan. At ang Pag-asa nga ay gumagamit na ngayon ng tinatawag natin na color coding system para sa pag-ulan naman. Kasi yung ating warning signal,
para lamang yun sa lakas ng hangin. So, dito sa Metro Manila, dito pa lamang sa Metro Manila ginagamit ito, Rhea. Kapag nadinig natin yung yellow alert, ibig sabihin yan, may posibleng pagbaha doon sa mga mabababang lugar, sanhi ng ulan na 7.5 hanggang 15 millimeters. Pero kapag green alert, 15 to 30 millimeters sa loob ng isang oras, naranasan yan, ay tiyak na babaha doon sa mga mabababang lugar. At kapag po red alert na ang inyong nadinig, more than 30 millimeters yung lakas ng ulang naranasan, ay dapat na po tayong lumikas, lalong-lalo na yung mga nasa tabi ng ilog at yung mga nasa mabababang lugar. So itong ginagamit ngayon ng Pag-asa para po doon sa mga lugar na kahit walang signal ay nakakaranas ng malakas na pag-ulan. Mang Tani, Biyernes, sisikat na ba ang haring araw itong weekend? Oo, Rhea, kasi sabi natin kung hindi magbabago yung galaw nitong si Hener, maaaring sa Huwebes ay lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So paglayo niyan ay unti-unti nang hihina yung hangin habagat kasama ng Metro Manila. Kaya maaaring sa Huwebes, mas kakaunting ulan na ang aasahan natin at magtutuloy-tuloy na yan. Pwera na lamang kung meron na namang panibagong sama ng panahon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Alright, Mang Tani, magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat din, Rhea.